Sir Brown, sinabi ko na sa'yo, hindi na natin ito pwedeng gawin. Emily, panira ka naman. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan? Para lang makipagtalik sa akin? Ano pa? Sinabi ko sa'yo, kung mangyayari ito muli, huwag mo na akong hanapin. E di bumaba ka. Ako lang ang babaeng naiisip niya kapag may kailangan siya. Miss Parker, pwede ka na magsimula ng trabaho bukas. Darating ako sa tamang oras bukas. Mabuti. Hoy, Amanda. Emily, akala ko talaga magpapahinga ka muna sa pag-aaral. Binayaran mo ang tuition mo. Tuition? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng nakita? Nakita ko mismo ang payment slip mo. 20,000. 20,000? May gagawin ako, kausapin kita pagbalik ko. Hello? Hello, Mr. Brown? Binayaran mo ba ang tuition ko? Bilang estudyante, mag-focus ka sa pag-aaral. Huwag kang umasa sa ganda. Akala mo makakaligtas ka sa magulong lugar na yun ng walang pinsala. Kung magkakasakit ka talaga, walang makakatulong. Bakit mo ako pinagsasabihan? Emily, hindi mo ba alam na may tumutulong sa'yo? Binayaran ko na ang tuition mo. Kaya mag-focus ka sa pag-aaral. Kakalad ka rin kita palabas kung kailangan. Wala akong oras sa pag-aaral. At hindi kita kailangan para bayaran ng Ang tuition ko. Mas mabuting kunin mo na lang ang refund. masasayang lang ang lahat. Gago! Wala kang pakialam sa buhay ko. Mr. Brown, hindi kami nagsisinungaling sa inyo. Pakiusap, pakawalan niyo na kami. Mr. Brown, estudyante talaga kami sa Jingnam University. Mr. Brown, hindi kami nagsisinungaling sa inyo. Mr. Brown, di siya nagsisinungaling. Ang isa ay sophomore, ang isa ay junior. Gawa to ni Robert. Ihatid mo sila sa punong guro. Turuan mo sila ng leksyon. Mr. Brown! Mr. Brown! Mr. Brown, ang CEO ng Biotechnology nag-imbita sa inyo na maglaro ng golf. Ano sa tingin niyo? Si Mr. Wilson. Ibinigay ni Mr. Wilson ang kanyang kumpanya sa kanyang anak, si David Wilson. Si David Wilson ay sabik na makipagtulungan sa grupo para na rin makakuha ng pag-aproba. Kaya dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito na makipag-ugnayan sa nangungunang pamunuan ng bayi? Sabihin mo sa kanya na maghihintay ako. 65. Emily? Ikaw talaga? David! Matagal na tayo hindi nagkita. Dalaga ka na ngayon ah. Oo, simula nung pumasok ako ng kolehiyo, nag-abroad ka. Pero hindi ka rin nagbago. Hindi ba dapat nasa paaralan ka ngayon? Bakit ka nagtatrabaho bilang kadi dito? Wala akong magawa nung summer break, kaya pumunta ako dito para sa part-time na trabaho. Sinungaling. Kakabalik ko lang sa bansa. Alam ko na ang tungkol sa kapatid mo. Tinawagan ko rin siya para malaman ko kung nasaan ang tito mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga nangyari? Emily, pasensya na. Masyado akong seryoso. Gusto lang kitang alagaan. Nandito si Mr. Wilson para maglaro ng golf at may lakas pa ng loob na mangligaw sa kadi. Nagbibiro ka ba, Mr. Brown? Parang nakababatang kapatid ko lang si Emily. Wala kaming relasyon. Emily, halika dito. Ayos lang. Ikaw, magpalit kayo. Mr. Brown, si Emily Unang beses mo pa lang dito, Mr. Wilson. Ang isang may karanasang kadi ay mas makakatulong sa paglaro mo. Mr. Brown, si Emily... Mr. Wilson, nandito tayo para makipagsosyo sa Joy Group. Kaya huwag mo nang tanggihan ang kabutihan ni Mr. Brown.
Ayos lang, Emily. Samahan mo muna siya. Pagtapos na kami, ihahatid kita. Ang ganda ng tira mo. Magre-resign ka ba ng kusa? O ako pang gagawa? Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Binayaran ko ng tuition mo. Mag-focus ka sa pag-aaral. Babayaran kita. Sino magbabayad? Yung David na yun. Magkakilala na kami ni David simula nung bata pa kami. Mali ang iniisip mo. Napaka-sweet ng tawag mo sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Hindi pa! Huwag kang sumama sa kahit sinong lalaki. Naintindihan? Mr. Brown, gusto mo ba ako? Ang lakas ng kumpiyansa mo ah. Ang pagkakaintindi ko sa isang one-night stand ay nakukuha ng parehong panig ang kailangan nila. Binayaran mo ko at quits na tayo. Kung magkita man tayong muli, magkakilala lang tayo sa mukha. Naiintindihan ko. Estranghero. Emily! Mr. Brown, sana ay makita mo ang aking katapatan. Ang tunay na kalidad ay ang tunay na katapatan. Siyempre, kapag nagawa ng mga chips, ihatid ko agad ang mga ito sa Joy Group. Mabuti. Mr. Brown, pasasakayin ba natin si Miss Parker? Ano? Gusto mo rin ba siya? Pasensya na, Mr. Brown. Nagkamali ako. Bigyan mo siya ng 50,000 at huwag mo na ulit siyang banggitin. Opo. Emily, medyo masama daw ang panahon ngayon. Ihatid na kita pa uwi. Huwag ka na mag-alala, David. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Paano naman kita hahayaan na mag-isa lang? Kung di ka sasakay, sasabayan na lang kita maglakad. Salamat na lang, David. Tara na. Emily, bakit hindi ka kumontak sa akin ng maraming taon? Kung alam ko lang ang sitwasyon mo, natulungan na sana kita. Ito, magti-transfer ako ng pera para sa'yo. Huwag na, David. May sapat na pera ako. Gantimpala ko to sa'yo sa pagpasok mo sa kolehiyo. Huwag ka nang mailang. Oh, David, malaki-laki na rin ang kinikita ko ngayon. Pagkatapos ng mga gastos sa pagpapagamot ng kapatid ko, makakapag-ipon pa ako ng kaunti. Emily, hayaan mo naman akong tumulong. Pinahahalagaan ko ang relasyon natin, David. Kaya naman ayaw kong hayaang maging komplikado ang nararamdaman natin. Sige na nga. Emily, matutulungan mo ba ako sa isang bagay? Pupunta ako sa isang cocktail party bukas, pero kailangan ko ng date. Wala naman akong kilala dito. Sasamahan mo ba ako? Dahil sinabi mo yan, ikalulugod kong tumulong sa'yo. Mabuti, sumakay ka na sa kotse. Miss Parker, bigay ni Mr. Brown. Sabi niya, itong napagkasunduan niyo. Sinabi ko nga ang 50,000 noong araw na yun. Tila gusto na niyang talagang putulin ang ugnayan sa akin. Salamat. Michael, tayo quits na ngayon.